Si Hart ay palaban, breadwinner at dalagang ubod ng bossy. Isa siyang maid at iniassign siya ng amo niyang Donya para alagaan ang masungit na anak nito. Sa lahat ng sinabi mo, yung pangalaw lang ang kaya kong sundin. Hindi mo ko madadaan dyan sa batas-batas na yan. Si Gino naman ay ang uniko iho ng Donya. Masungit at palaging galit. May madilim kasi itong nakaraan na naging sanhi upang magbago ang ugali nito. Sira naman yata tong plancha. Hindi umiinit. Try nating isaksak sa ilong mo. Baka gumana na to. Paano kaya gagabayan ni Hart ang binatang nakukulong sa mapait nitong alaala? Makakaya niya kayang baguhin ang pananaw nito sa buhay? O baka mas lalo lamang itong malumbay? Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog sa inyo ng Tales of Siren. Heaven, bakit ka ba umiiyak dyan? Sita ni Hart sa nakababata niyang kapatid na kanina pa humihikbi habang nanunood ng TV. Napatingin tuloy siya sa screen. Wala naman siyang nakitang nakakaiyak na scene, kaya nilapitan niya na ito. Sinilip ang mukha ni Heaven. Hinawi pa niyang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa pagmumukha nito. Hoy, okay ka lang ba? Bakit ka ba umiiyak dyan? Hindi tayo Bluetooth pero pwedeng pa-share naman. Bumagsak ka ba sa exam mo? Tahan na, naintindihan ko. Mahirap talaga sa college. Hindi kita papagalitan. Umiling si Heaven. Hindi yun ang dahilan, Ate Hart. Ano? Love life ba yan? Opo. Nanlaki ang mga mata ni Hart. Pabiro lang dapat yung tanong niya. Hindi niya naman ini-expect na umangawa pa lang kapatid niya dahil sa problema nito sa love life. Lalaki? May love life ka na? Gulantang niyang tanong at tinabihan ito. Wow ha? Inunahan mo pa talaga ako? Di ba nangako ka sa akin at saka na yun kapag graduate ka na sa kolehiyo, Heaven? Paano ka makakapag-focus niyan kung dalawa na palang priority mo? Mag-aaral ka tapos kailangan mo pang makipagharutan doon sa kung sino mang lalaking yan? Sino nga ba yung lalaking iniiyakan mo dyan? Boyfriend mo na ba? Manliligaw pa lang, ate. Nakahinga ng maluwag si Hart. Marahan niyang hinaplos ang buhok ni Heaven. Buti naman, manliligaw pa lang pala. Okay lang naman yan. Maganda ka at matalino. Siyempre, mana ka sa akin. Kaya hindi na ka nakakapagtaka kung marami kang manliligaw. Basta ba makakapaghintay siya hanggat sa graduate ka na? Sino ba siya? Ipakilala mo kaya muna sa akin. Buntis, ate. Pag-amin ni Heaven at muli na naman itong umiyak. Buntis ang pangalan niya? Kakaibang pangalan naman yan. Hindi mo lang pinag-isipan ang mabuti ng mga magulang niya. Ngayon lang ako nakarinig ng kanyang pangalan. Sumobra sa pagiging unique. Hinawakan ni Heaven ang kamay niya. Hindi buntis ang pangalan niya, ate. Ako yung buntis. Binatukan niya ito. At mas lalo namang hindi buntis ang pangalan mo. Heaven nga, di ba? Yun ang nakalagay sa birth certificate mo. Natatawa niyang tugon sa kaniyang kapatid. Makalipas ang ilang segundo, ay bigla siyang natigilan. Tsaka niya palang kasi naintindihan ang ibig sabihin ni Heaven. Sumeryosong ekspresyon ng mukha ni Hart. Napayuko naman si Heaven at hindi kayang labanan ng masama niyang tingin. Buntis ka? Tama bang narinig ko? Opo, ate. Sinong nakabuntis sa'yo? Yung manliligaw mo? Hindi umimik si Heaven. Galit na tumayo si Hart at inis na sinipa ang mesang nasa harapan niya. Diyos ko naman, Heaven! Palagi kitang sinusuportan sa mga gusto mong gawin. Nagsisikap ako para mapag-aral kita sa magandang eskwelahan at para makapag-aral ka ng kolehiyo. Dugo, pawis lahat na pinuhunan ko. Nangako ka sa akin na unahin mo pang pag-aaral mo. I'm sorry, ate. Sorry? Sa lahat ng nagawa mo? Ito yung hindi ko maintindihan, Heaven. Diyos ko naman kasi. Nagpabuntis ka sa lalaking hindi ko nga kilala. Tapos hindi mo pa boyfriend. Maliligaw pa lang pero may nangyari na agad sa inyo? Lumuhod si Heaven sa harapan niya
at paulit-ulit na nagmamakaawa. Tumayo ka. Ate, sorry talaga. Huminga siya ng malalim at inalalayan itong makatayo. Ikinalma niya muna ang sarili niya bago siya nagsalita ulit. Alam kong mapupusok talagang mga kabataan ngayon, pero hindi ko in-expect na kasali ka sa mapupusok na yon, Heaven. Akala ko alam mo na yung mga pwede at hindi mo pa pwedeng gawin. Masyado ka pang bata para sa ganyang kabigat na responsibilidad. Lasing kami pareho nung may nangyari sa amin, ate. Lasing? Marunong ka nang uminom ng alak? Gulat niya na namang sambit at napatampal siya sa kaniyang noo. Sa sobrang abala niya sa trabaho, hindi na siya updated sa mga nangyayari sa buhay ng kapatid niya. Sino bang lalaking nakabuntis sa'yo? Iharap mo siya sa akin at magtutuos kaming dalawa. Si Lance, ate. Classmate ko. Alam na ba niya nabuntis ka? Opo. Sinabi ko sa kanya nung nakaraan. Hindi niya raw ako pananagutan, ate. Baka raw kasi ibang nakabuntis sa akin. Aba, wala pala siyang pinagkaiba sa tatay natin. Binuntis lang si mama at iniwan pagkatapos. Kung ayaw kanyang panagutan tiwag. Hindi kailangan ng baby mo ng amang kagaya niya, Heaven. Ako nang bahala sa'yo. Magtutulungan tayong dalawa. Papalaki natin nang magkasama yung anak mo. Okay? Hindi kita pababayaan. Pwede ka pa namang bumalik sa pag-aaral kapag naisilang mo na yung sanggol. Hindi ka nagalit, ate. Nandyan na yan kapatid kita at pamangkin ko yung dinadala mo. Kailangan ko kayong alagaan. Pero mali pa rin yung nagawa mo, Heaven. Pero blessing ang baby at wala naman niyang kinalaman sa pagkakasala ninyo. Sorry talaga, ate. Tipid na ngumiti si Hart at hindi na ito para sa isang yakap. Kahit walang amay ang magiging anak mo, sisiguraduhin ko na lalaki siya ng puno ng pagmamahal. Hindi niya mararamdaman na may kulang sa kanya. Ibibigay ko sa kanya yung pagmamahal na ipinagkait sa atin ng tatay natin. Heaven, nandito lang si ate palagi, ha? Tulala si Hart habang papasok sa mansyon na pinagtatrabahuhan niya. Iniisip niya pa rin yung napag-usapan nila ng kapatid niya. Hindi pa rin lubos ang nagsisingkin sa utak niya ang lahat. Siya si Hart Cayetano, 26 years old. Maiksi ang buhok, maliit ang muka, payat ang kaniyang pangangatawan at sakto lang ang kaniyang height. 20 years old siya nung namatay ang nanay niya. 8 taong gulang naman siya nung iniwan sila ng kaniyang ama. Magmula noong nawala ang kaniyang ina, naiwan na sa kaniyang pangangalaga sa nag-iisa niyang kapatid na si Heaven. 18 years old na ito at nasa unang taon na, sana sa kolehiyo. Nagtatrabaho si Hart bilang maid sa isang malaking mansyon na pagmamay-ari ni Madam Carol, isang byuda at mayamang negosyante. Nagsisikap si Hart para mapag-aral sa college sa Heaven. Hindi niya kasi yun naranasan, kaya gusto niyang iparanas sa kapatid niya. Kaya naman, gano'n na lang ang reaksyon niya kanina. Labi siyang nasaktan. Pakiramdam niya na sayang ang lahat ng pagod niya. Sa kabila ng disappointment, mas pinili niya na lamang intindihin ang kaniyang kapatid. Hart, hindi kaya masigla ngayong araw ni hindi mo ko binati ng good morning. Puna ng kaniyang amo. Gulat siyang napatingin kay Madam Carol. Sa sobrang lalim ng iniisip niya, ay hindi na niya ito napansin. Pilit siyang ngumiti. Madam, nandyan na po pala kayo. Magandang umaga po sa inyo. Pasensya na po kung nalita ko. Hindi na po mauulit, madam. I understand. Bakit mukha kang malungkot, Hart? Kakaiba ang araw mo ngayon. Kahit ang pagngiti mo ay may bahay na rin na lungkot. Ang dami ko po kasing problema At saka kailangan ko pong mag-ipon ng bongga ngayon, madam. Para saan naman? Buntis po kasi yung kapatid ko. Kailangan kong paghandaan. Mahal pa naman ang mga gamit ng baby. Kailangan mo ng pera. Perfect. Kumunot ang noo ni Hart. Po, paano po naging perfect yun, madam? Ang ibig kong sabihin tamang-tama pala na. Nalaman ko yan. May kailangan akong ipagawa sa iyo, Hart. Bibigyan kita ng 200,000 bilang kapalit kapag nagawa mo ng maigi ang iuutos ko sa iyo. Nagliwanag ang mukha ni Hart sa sobrang tuwa. Ito na ang sagot sa problemang kanina pa bumabagabag sa kanya.
Madam, kahit anong trabaho po ay gagawin ko. Basta wag lang ilegal. Ayoko namang makulong. Pero kung gusto niyo pong gumulong sa putikan, makipaghabulan sa kabayo o makit sa pinakamataas na bundok dito sa Pilipinas, gagawin ko po. Kailangan ko po talaga ng pera. Maagap niyang sambit. Magmula ngayon ay hindi ka na magtatrabaho dito sa mansyon ko, Hart. Napakurap si Hart. Po? Evicted na ako dito sa bahay mo, madam? Akala ko ba magkakapera ako? Pero bakit mo naman po ako tinatanggalan ng trabaho? Hindi ka mawawalan ng trabaho. Gusto ko na pagsilbihan mo ang anak ko. Anak? May anak po kayo, madam? Bakit hindi yan naichismis sa akin ni Manang Beth? Oo, Hart. May anak ako. Uni ko iho. Kailangan ko kasi ng taong aalalay sa kanya. Gusto kong baguhin mo ang buhay na nakasanayan niya ngayon, Hart. Gusto kong ikaw magbigay ng liwanag sa madilim niyang mundo. Gusto kong gabayan mo ang anak kong si Gino. Iparealize mo sa kanya na karapat dapat pa siyang mabuhay at may silbi pa siya rito sa mundo. 3 buwan pa lang na nagtatrabaho si Hart sa mansyon, ngunit wala pa rin siyang masyadong alam sa amo niya. Masyado kasing private ang buhay nito. At hindi naman masyadong chumichika yung ibang maid sa kanya tungkol sa personal na buhay ni Madam Carol. Hindi rin siya aware na may anak pala ito kasi wala naman siyang nakikitang picture ng ibang tao sa mansyon. Tanging ang napakalaking picture frame lang ni Madam na nakasabit sa living area. Ilang taon na po ba yung anak niyo? 30 years old na siya, Hart. Magpahinga ka na muna ngayong araw. Bukas na bukas din ay pumunta ka sa bahay niya. Sabihin mo na, ipinadala kita. Masusunod po, madam. Basta pera hindi ko matatanggihan yan. May iniabot na card si Madam Carol at nakasulat doon ang address at contact number ng anak nito. Gino Mundizar? Bakit parang pamilyar ata ang pangalan, madam? Parang narinig ko na to sa TV. Natahimik ang ginang. Tipid lamang itong ngumiti at tinapik ang balikat niya. Artista ba itong anak mo, madam? Sikat na personalidad? Pamilyar po kasi yung pangalan eh. Malalaman mo sa takdang panahon, Hart. Parang PBB lang ah. Sa takdang panahon, naks naman. Famous lang yan ni Kuya Big Brother eh. Nagtataka siyang tiningnan nito. Sinong Kuya Big Brother? At ano yung PBB? Ah, wala po yun. Tanging nasabi niya na lang at nagpaalam na siya. Wala naman siyang gagawin sa mansyon kaya't bumalik na lang siya sa bahay nila at inasikaso ang kapatid niya. Ate, hindi naman ako lumpo. Kaya ko namang kumilos-kilos. Giit ni Heaven dahil hindi mapakali si Hart, kakasikaso sa kanya. Buntis ka kaya dapat nagre-relax ka lang dyan. Ako nang kikilos. Maupo ka lang dyan. Kumain at manood ng TV. Ang uay naman ni ate. 4 na linggo pa lang akong buntis. Mas mabuti nang nag-iingat tayo, Heaven. Depensa niya sa kapatid. Marahan niyang hinaplos ang tiyan nito. Nabigla ako sa balitang sinabi mo. Pero may parte sa akin na naging masaya kahit papano. Kapag naisilang mo yung sanggol, magiging 3 na tayo. Magkakaroon tayo ng bagong member. Na-excite ako. Iire mo na kaya yan? Sabay silang natawa. Hoy, huwag kang masyadong tumawa. Baka mapaana ka nang wala sa oras. Saway niya. Kaya ko ba, ate? Paano ko magpapakananay sa batang nasa sinapupunan ko? Kung ako mismo yung ilang taon lang naranasan ng kalinga ng isang ina. Sinabi ko naman sa'yo na hindi mo kailangang mag-alala. Nandito lang ako, Heaven. Alalayan, gagabayan, at tutulungan kita sa abot ng aking makakaya. Huwag lang talagang sumulpot dito ang ama ng batang yan. Baka kung ano pang magawa ko sa lalaking yon. Baka magamit ko sa kanyang tinatago kong karate moves. Kinabukasan ay agad na niyang tinungo ang bahay ng anak ni Madam Carol na si Gino. 30 minutos na siyang nakatayo sa labas ng gate nito at ilang beses na rin niyang pinindot ang doorbell. Halos masira niya na nga ito. Tatawagan niya sana ang amo niya pero wala siyang load. May tao ba talaga dito? Tama ba tong address na binigay sa akin ni Madam Carol? Kung kailangan ko siyang tawagan, tsaka naman ako naubusan ng load. Kung minamalas ka nga naman oh. Saad niya at hinagod ng tingin ng bahay.
Malaki ito ngunit hindi kasing laki ng mansyon ng madam niya. May dalawa itong palapag. Kulay puti ang bahay at medyo luma na ang itsura. Nalalanta na rin ang mga halaman sa paligid. Haunted house ba to? Aakitin ko na talagang bahay nito kapag hindi pa lumabas ang anak ni madam. Hindi mapakali si Hart. Masyado nang mainit sa labas at para siyang baliw na nakatayo sa harapan ng bahay ni Gino. Pinagtitinginan din siya ng mga dumadaan. Tsaka lang niya napansin na hindi pala nakakandado ang gate. Nakangisi niya itong binuksan. Lord, alam kong mali ang pumasok sa bahay ng may bahay. Pero kasi ayokong pagbuksan ng may-ari eh. At isa pa, alam naman ni madam na nandito ako. At saka siya naman ang nagpapunta sa akin dito eh. Hindi naman siguro magwawala ang anak niya kapag pumasok ako, di ba? At siguro naman, nabanggit na niya sa anak niya na ang pagdating ko. Tanong niya sa kawalan. Dire-diretso siyang pumasok. Nakabukas din ang pinto kahit pumasok na rin siya sa loob ng bahay. Kagad siyang napatakip sa ilong niya. Pinaghalong amoy ng alak at sigarilyo kasi ang nalanghap niya. Diyos ko naman, ayaw na ayaw ko pa naman ng amoy sigarilyo. Reklamo niya at iginala ang kaniyang mga mata. Noong napatingin siya sa likod ng sofa, nakita niya doon ang isang lalaki na tanging itim na pantalon lang ang suot. Pasimple niya itong hinagod ng tingin. Napangiwi siya. Wala man lang abs. Kamot ulo niyang sinabi. Ito na ba ang anak ni madam? May sofa naman pero sa sahig talaga siya humiga. At bakit ba napakakalat ng bahay niya? Ay naku, medyo gwapo pa naman sana. Kaso sa laula sa bahay, red flag ka agad yun. Nakaka-turn off, hindi husband material. Lumuhod siya sa tabi ng lalaki. Marahan niyang niyugyug ang balikat nito. Sir Gino, gising! Gumising ka sir! Saad niya. Bigla siyang kinabahan. Hindi kasi ito gumagalaw. Patay na ba siya? Kabado niyang tanong at chinek ang hininga nito. Humihinga pa naman siya. May pulso pa. Hinimatay lang siguro dahil sa sobrang kalasingan. Iinom-inom hindi naman pala kaya. Mga lalaki talaga. Sakit sa ulo ng mga babae. Gusto niyang ihiga sa sofa si Gino para naman hindi nalalamigan ang likod nito. Pero hindi niya alam kung paano yun gagawin. Mabigat ito kaya hindi niya kayang buhatin. Ang naisip niyang paraan ay ang kaladkarin ito papunta sa carpet para doon sana ihiga. Halos pumutok na ang ugat niya sa paghila kay Gino. Kung saan-saan na bumabangga ang katawan ni Gino. Tumama sa cabinet ang paa nito. Ganon din ang kamay nito sa upuan. At hindi pa yun natatapos dahil tumama rin sa paa ng mesa ang noo ni Gino. Nagising ang lalaki at parang zombie na tumayo. Halimaw! Diyos ko po! Sigaw ni Hart at napasign of the cross. Naglakad si Gino papalapit sa kanya. Sino ka? Paano ka nakapasok dito sa bahay ko? Dumaan ako sa gate at sa pinto. Bukas kasi kaya pumasok na ako. Nag-doorbell ako pero wala namang sumasagot. Galit ang mga mata ni Gino habang nakatingin sa kanya. Sino naman ang nagsabi sa'yo na pwede kang pumasok dito nang walang pahintulot ko? Asik ng lalaki at hinila ang kuwelyo niya. Halos umangat na ang mga paa ni Hart sa ere. Umirap siya at hinawi ang kamay nito. Tigilan mo nga ako. Ang mami mo ang nagpupunta sa akin dito. Ako si Hart at magmula sa araw na to, dito na ako titira at magtatrabaho. What? Ngumiti si Hart at tinanguan ito. Tama ang narinig mo, Sir Gino. Inassign ako ng mami mo para pagsilbihan ka. Pero hindi pa rin ikaw ang boss ko. Siya pa rin ang nagpapasahod sa akin kaya siya lang ang susundin ko. Kaya ikaw, dapat magtino ka na at huwag ka ng pasaway. Sino ka naman para diktahan ako? Ako si Hart, ang boss mo. Kumunot ang noo ni Gino. Yes, tama ulit ang narinig mo. Ako ang boss mo. Yaya na, boss pa. Ang ibig sabihin nun, gagawin ko pa rin ang usual na trabaho ng mga yaya. Pero hindi ako magpapaka-under sa'yo. Kung may utos ka sa akin, hindi ko susundin. Pero na lang kung magkukusa akong gawin yon. At kung may papagawa ako sa'yo, dapat sumunod ka. Gets mo ba? Hinila ni Gino ang braso ni Hart at kinalad ka dito palabas.
Pero nakawala si Hart at naglakad papunta sa kusina. Sumunod ka sa akin. Igagawa kita ng maiinom. Anong gusto mo? Juice o kape? Wala. Wala namang wala sa choices. Juice at kape lang ang pagpipilian mo. Dahil dyan, ipagtitimpla kita ng kape. Masarap akong gumawa ng kape. Akala ko ba ako yung pipili? Bakit ikaw yung pumili? At saka hindi ako mahilig sa kape. Ganun talaga ang buhay. May mga bagay na hindi mo kontrolado. Kaya kape na lang, okay? Kahit naguguluhan, sinundan pa rin siya ni Gino sa kusina. Mabilis lang natapos ang pagtitimpla niya ng kape. Maingat niya itong nilapag sa harapan ni Gino. Yan na po ang kape mo, sir. Drink well. Sumimsim si Gino at bigla na lamang nanlaki ang mga mata nito. Parang nagising bigla ang diwa nito. Ibinuga ni Gino ang kape kay Hart. Sir! Pwe! Sir, bakit mo naman ako binugahan ng kape? Kape ba talaga to? Wala akong nalalasahang kape sa sobrang tamis. Puro asukal naman yata ang nilagay mo eh. Pasalamat ka nga pinagtimpla pa kita. Singhal ni Hart pabalik. Hindi ko kailangan ng serbisyo mo. Umalis ka na. Sabihin mo kay mama na hindi kita kailangan. Kaya kong mag-isa. Hindi mo kaya. Tingnan mo nga tong bahay mo. Maganda sana pero over naman sa kalat. Ni hindi mo nga madiligan yung mga halaman sa labas. Paano mo nasasabing kaya mo ha? Eh sa sahig ka nga natulog kanina. Napansin ni Hart na dumudugo ang noo ni Gino. Sir, may first aid ka ba dito? Meron. Bakit? Gagamutin ko yung noo mo. Bakit naman? Teka, bakit may sugat ako sa noo? Napalunok si Hart. Kasalanan mo, sir. Ang bigat mo kasi eh. Kaya hinila lang kita papunta sa carpet kaso aksidenteng bumangga sa paa ng mesa yung noo mo. Kaya boom, wasak. Nasugatan ka. Masakit pa ba, sir? Hindi ka naman siguro magkaka-amnesia sa lagay na yan, no? Dapat siguro tumawag na tayo ng doktor. Inis na hinampas ni Gino ang mesa. Masyado kang maingay. Kunin mo na lang sa cabinet yung first aid kit. Bilis! Sumaludo si Hart at umalis na sa kusina. Pero kagad din siyang bumalik. Ang bilis mo naman yatang nakabalik. Bakit hindi mo dala yung first aid kit? Eh kasi po napakaraming cabinet sa bahay na to. Hindi ko alam kung alin sa kanila yung tinutukoy mo. Simangot niya. Si Gino na mismo ang kumuha. Gusto sana ni Hart na gumutin ito. Pero ayaw magpatulong ng kanyang amo. Pinanood niya na lamang ito. Pumangulong baba siya at napanguso. Sorry talaga dyan sa sugat mo. At least may remembrance ka sa una nating pagkikita. Wow, dapat ba magpasalamat pa ako sa'yo? Thank you ah. Sarkastikong tugon ni Gino. Humalukip-kip si Hart at tinaasan ito ng kilay. Ang sungit mo, no? Hindi naman ganyan ang mami mo. Ibang-iba ka kay Madam Carol. Si Madam, palangiti, palakwento, mabait at masayang kasama. Ikaw naman, masungit, walang emosyon, and master of galit-galitan school of acting. Ano ka ba talaga niya? Tumayo si Gino at humakbang ito, papalapit sa kanya. Dinuro nito ang noo niya. Kung titira ka rito sa bahay ko, dapat sumunod ka sa mga batas ko. Batas? Anong batas naman, Aber? Ayoko sa maingay. Hindi naman ako maingay eh. Talkative lang. Sinamaan siya nito ng tingin. Pangalawa, ayusin mo ang trabaho mo. At higit sa lahat, huwag mong pakikialaman ang buhay ko. Sa lahat ng batas na sinabi mo, yung pangalawa lang ang kaya kong sundin. Hindi mo ako madadaan dyan sa batas-batas na yan. Sinabi ko naman sa'yo na hindi ako magpapaka-under sa'yo. Ang mami mo ang nagpapasahod sa akin. Kaya siya lang ang susundin ko. Siya ang boss ko. At ako naman ang boss na yaya mo. Pinapainit mo ang ulo ko, miss. May pangalan ako at Hart yun. Miss Hart. Hi. Dapat Miss Hart ang itawag mo sa akin ha. Tinalikuran lang siya ni Gino. Hindi niya alam kung saan ito nagpunta. Kaya inabala niya na lang ang sarili niya sa paglilinis. Maraming naggalat na bote ng alak, upos ng sigarilyo, mga plato, baso at mga chichirya sa sahig at sa iba pang parte ng bahay. Puro alikabok na rin ang mga furniture. Tumunog ang cellphone niya. Nag-flash sa screen ang pangalan ni Madam Carol, kaya kagad niya itong sinagot.
Hello, madam. Hi, Heart. So, how was it? Ipinaglihi po ba sa sama ng loob si Sir Gino, madam? Pagpasensyahan mo na siya, Heart. May pinagdadaanan kasi ang anak ko. It's not my story to tell. So maghintay ka na lang na hanggang sa maging handa na siyang magkwento sa'yo. Habaan mo ang pasensya mo, okay? Mabait naman yung si Gino eh. Isipin mo na lang na yung perang makukuha mo pagkatapos ng misyon mo dyan. Sige po, madam. Hindi naman uso sa akin ang sumuko eh. Kayang-kaya ko to. Palalambutin ko ang puso ni Sir Gino. Ibabalik ko siya sa dating siya. Thank you, Heart. Gawin mong lahat ng gusto mo sa kanya. You have my permission. Bye. May meeting pa akong dadaluhan. May sasabihin pa sana siya pero tinapos na ng ginang ang tawag. Malalim siyang napabuntong hininga. Napagpasyahan niyang magluto. Marami kasing nakatambak sa ref ni Gino kaya pinaghalo-halo niya na lang ang mga pwedeng haluin hanggang sa naging isang masarap na putahe na ito. Nung natapos siya hinalughog niya ang mansyon. Natagpuan niya si Gino sa balkonahe. Nakahawak ito sa railings at nasa malayo ang tanaw. Hi, Sir Gino. Bakit nandito ka pa rin? Kasi po wala ako doon. Piloso po. Sir, nagluto nga pala ako. Ano naman ngayon? Sungit? Just leave me alone. Sir, nangangayayat ka na. Kailangan mong kumain. Ipinagluto po kita. Hindi ako magaling magtimpla ng kape, pero promise ko sa'yo na masarap talaga ako magluto. Nung bata pa ako, tinitrain na ako ng nanay ko. May karinderya kasi siya dati at kapag wala akong pasok, tumutulong ako. Sa sobrang galing ko, pwede na akong tawaging reyna ng kusina. Binalingan siya ni Gino. Nakita mo ba yung cabinet malapit sa hagdan? Napaismid si Heart. Sa dami ng sinabi niya, wala man lang pakialam si Gino. Ano bang meron sa cabinet na malapit sa hagdan? Buksan mo yun at kunin mo yung tape. Tape? Anong gagawin mo sa tape, sir? Gagamitin mo yun sa sarili mo. Ha? Para sa naman? Hindi ko naman kailangan ng tape, sir. I-tape mo yung bunganga mo. Naririndi na ako sa boses mo. Masyado kang madaldal. Balak mo bang sirain ang eardrums ko, ha? Kumain ka na kasi, sir. Kapag hindi ka nasarapan sa luto ko, lalayas na ako. Napaayos ng tayo si Gino. Talaga? Hindi naman halatang excited kang mapalayas ako, no? Ngiwi niya. Nauna na sa dining area si Gino. Kagad namang sinerve ni Heart ang niluto niya. Susubo na sana si Gino pero biglang sumigaw si Heart. Napatakip tuloy ito sa tenga at tiningnan siya ng masama. Ano ba? Bakit ka ba sumisigaw? Kasi hindi ka pa nagdadasal, sir. Kailangan mo talagang sumigaw ka? Dapat kasi nagdadasal ka muna bago kumain. Hindi ka ba marunong magdasal? Gusto mo turuan kita? Madali lang naman. Pwede ba kahit isang segundo lang, manahimik ka muna? Magdadasal na ako para wala ka nang masabi pa. Napangiti si Heart. Pagkatapos magdasal ni Gino, ay tinikman na nito ang luto niya. Todo abang naman siya sa magiging reaksyon nito. Masarap, no? Mapangasar niyang tanong. Hindi, ang pangit ng lasa. Napaparami na nga yung kain mo dyan eh. Giit niya at bigla siyang pumalakpak. Ibig sabihin lang niyan, mananatili ako dito. Kahit anong gawin mo, hindi mo ako mapapalayas dito, Sir Gino. Hindi na ako kakain. Napangisi si Heart at nampasulyap sa plato nito. Siyempre naubos mo na eh. Wala ka nang kakainin. Sinabi ko naman kasi sa'yo, masarap talaga ako magluto. Yes, makakasama mo na ako araw-araw dito sa bahay mo. Mula umaga hanggang gabi. Makikita mong mukha kong to. Ang saya, di ba? Tumayo si Gino at walang imik na nilisan ng hapagkainana. Abot langit naman ang ngiti ni Heart habang sinusundan ito ng tingin. Kahit na itinatanggi ni Gino, alam ni Heart na nasarapan ito sa luto niya. Sumapit na ang gabi. Isa-isang sinilip ni Heart ang mga kwarto. Naghahanap siya ng pwedeng tulugan. Saan kaya ako magtutulog? Halos lahat ng kwarto puno ng alikabok. Bukas pa ako makakapaglinis. Napadpad siya sa pinakadulong silid. Ang kwartong yun ay may mga gamit ng mga bata. May laruan, kama na may print ng Superman at ilang drawing sa dingding. Nakabukas din ang ilaw. May music din.
Bigla siyang kinalabutan. Kwarto ng bata? Sino naman kayong natutulog dito? Kuryoso niyang tanong habang nililibot ang paningin niya. Anong ginagawa mo dito? Napatalon siya sa gulat ng marinig ang boses ni Gino. Hinarap niya ito. Sir, nakakagulat ka naman. Muntik na akong atakihin sa puso. Sino nagsabi sa'yo na pwede ka dito? Wala naman po. Leave. Sir, kaninong kwarto po ito? Close ba tayo para sagutin ko yung mga tanong mo? Kung ayaw mong sumagot, edi wag. Hindi naman ako namimilit. At saka hindi ko rin sinasadyang mapadpa dito. Naghahanap kasi ako ng matutulugan. At bukod sa kwarto mo, dito lang yung malinis. Yung ibang kwarto ay kailangan ko pang linisin bukas. Pwede kang matulog kahit saan. Kung gusto mo, dun ka sa bubong. Basta wag lang sa kwarto na to. Napanguso si Hart. Okay sir, mauna na ako. Saan ka pupunta? Sa bubong. Charot, di ba pinapalis mo na ako? Saan ka matutulog ngayon? Close ba tayo para sagutin ko yung tanong mo? Pambabara ni Hart, pabalik. Umawang ang labi ni Gino. Palihim namang natawa si Hart habang naglalakad palis ng kwarto. Napagpasya ni Hart na sa sala na lang magpahinga. Kumuha na lang siya ng unan at kumot. Masyadong malamig kaya hindi siya makatulog. Diyos ko, para akong niliyakap ng multo sa sobrang lamig. Bigla na lamang sumulpot si Gino at naglahad ito ng isang makapal na kumot. Gamitin mo to. Napakurap si Hart. Hindi siya makapaniwala sa kabutihang pinapakita ngayon ng masungit niyang alaga. Para sa akin ba talaga yan? Sure? Walang bawian? Pex man mamatay man si Batman? Ayaw mo ba? Hinablot niya ang kumot. Siyempre gusto. Kanina pa nga ako nilalamig eh. Para na ako maninigas. Itong manipis na kumot lang kasing nahanap ko. Buti na lang dinalhan mo ako ng makapal na kumot. Pero bakit? Concerned ka ba sa akin? Nag-aalala lang ako na baka mamatay ka sa sobrang lamig. Wow! Nag-aalala pala sa akin ng masungit at walang pusong kagaya mo. Hindi naman ako sa'yo nag-aalala. Ha? Eh kanino? Nag-aalala ako rito sa bahay ko. Ayoko namang magkaroon dito ng bangkay. Wow! Salamat sa concern ha. Kapag namatay ako, ikaw ang una kong mumultuhin. Hihilahin ko yung paa mo kapag tulog ka at palagi ako magpapakita sa panaginip mo. Ngiwi niya at inirapan ito. Matulog ka na. Sana bangungutin ka. Huling sambit ni Gino bago siya nito tinalikuran. Good night Sir Gino. Sana hindi ka na magsusungit bukas. Magpakabait ka na, okay? Pahabol na sabi naman ni Hart. Kinabukasan, pagkagising niya ay si Gino agad ang una niyang hinanap. Hindi niya ito natagpuan sa kwarto kaya't umakyat siya sa rooftop. Nabigla siya sa kanyang nadatnan. Nakaupo kasi sa railing si Gino. Nililipad ng hangin ang buhok nito. Nakatalikod dito sa kanya. Sa dami ng pwedeng upuan, diyan niya talaga napili? Tanong niya at napailing. Kagad niya itong nilapitan. Sir Gino, kung ano man yung problema mo, pwede pa yung pag-usapan. Tutulungan kitang maayos yan sir. Hindi mo kailangan wakasan ng buhay mo. Kapag tumalon ka dyan, mawawasak yung bungo mo at hindi na kaya pang pagdikitin ng tape ang mga buto mo kapag nagkawatak-watak yan. Nilingon siya ni Gino. Sino naman nagsabi sa'yo na gusto kong tumalon dito? Ay, hindi ka ba tatalon sir? Hindi naman ako sira ulo para gawin yan. O baka naman, yan ang gusto mong gawin ko. Alam mo, kahit masungit ka't ka-level mo na sa kasungitan si Satanas, hindi ko pa rin gugustuhin na tumalon ka dyan. Paano mo naman nasabing ka-level ko sa kasungitan si Satanas? Nakasama mo na ba siya? Sa bagay, sa taray mong yan, hindi nga malabo. Baka nga pinsan mo pa siya. Sumimangot si Hart. Bumaba ka na nga dyan sir. Maligo ka na't maghanda. Maghahanda para saan? Isasaba kita sa gyera. Ano? Biro lang. Aayusin ko kasi ang mukha mo. Guwapo na ako. Wala ka nang kailangang ayusin. Mukha ka kasing napabayaan dyan sa itsura mo sir. Oo, guwapo ka. Pero kailangan mo ng makeover para lumitaw yung kagapuhang sinasabi mo. Gugupitan ko yung buhok mo kasi masyado nang mahaba. Shave ko rin yung buhok mo sa baba. Tinagpa ni Gino ang pribadong parte ng kaniyang katawan. Buhok sa baba?
Ang dumi ng isip mo. Ang ibig kong sabihin, isi-shave ko rin yung buhok mo sa may baba. Yung bigote mo. Ayoko. Ako ang masusunod dito, hindi ikaw. Bossy kang babae ka. Anak ako ng amo mo, kaya dapat akong sinusunod mo. Sa'yo na mismo nang galing. Anak ka lang ng amo ko. Hindi ikaw ang amo ko. Mga babae talaga. Ang hirap niyong intindihin. Ngumisi lang si Hart at kinaladkad na si Gino paalis ng rooftop. Pwede ba magdahan-dahan ka naman sa paghila ng damit ko? Nagmamatigas ka pa kasi. Oo na, gagawin ko ng gusto mo. Maliligo na ako. Basta bitawan mo lang ako. Ayan, marunong ka naman palang sumunod. Very good kang bata ka. Sinamaan lang siya ng tingin ni Gino. Nagluto muna siya ng agahan bago niya binalikan si Gino sa kwarto nito. 3 beses siyang kumatok sa pinto. Sir Gino, nakahanda na ang breakfast mo. Kumain ka na muna bago kita i-makeover. Bumukas ang pinto at bumulaga sa kaniyang hubad na katawan ni Gino. Tanging ang kulay puting brief lamang ang suot nito. Nanlaki ang mga mata ni Hart at kagad siyang napaatras. Teka, bakit wala kang saplot ha? Bahay ko to, kaya kahit anong gawin ko ay ayos lang. Magbihis ka nga. Gusto mo ba talaga magbihis ako? Wagas ka nga makatitig sa katawan ko, ni hindi ka nagtatakip ng mata mo. Kagad na tinakpan ni Hart ang mata niya, pero pilit naman itong inaalis ni Gino. Ano ba, Sir Gino? Maglalakad ako rito ng nakabrief araw-araw. Anong trip naman yun? Ngumisi si Gino. Kung ayaw mo akong makitang nakahubad, lumayas ka na lang at tantanan mo na ako. Hindi nga kita tatantanan. Hindi rin ako magsusuot ng damit. Bukas ang pinto, miss. Pwede ka nang umalis. Kaya kong mag-isa. Bigla na lamang humalakhak si Hart. Bakit ka tumatawa? Nababaliw ka na ba? Para kang may sapi. Napag-isip-isip ko kasi na okay lang kung gusto mong magpalakad-lakad dito nung nakabrief lang. Bubuksan ko na lang yung gate at papapasukin ng mga kapitbahay mo para masilayan nila yung maliit mong... Hinagod niya ng tingin si Gino. Pinamulahan ang mukha si Gino at dali-dali itong nagtakip ng tuwalya. Anong maliit? Hindi maliit tong alaga ko. Maliit kaya? Patulugin mo yan tuwing tanghali para naman lumaki-laki. Pagbibiro ni Hart at tinalikuran na ito. Naiwan namang tulala si Gino. Noong sumapit ang tanghali, tinawag na ni Hart si Gino para gupitan. Sa pool area niya ito balak gupitan. Pinaupo niya ito sa isang stool. Kumuha siya ng gunting at akma magsisimula na sana pero kagad na inawat ni Gino ang kamay niya. Sandali lang. Bakit? Marunong ka ba talaga? Baka naman kalbuhin mo ko. Marunong ako. Huwag kang mag-alala, sir. At isa pa, hindi naman masama maging kalbo ah. Presko kaya yun. Tapos hindi akse sa shampoo at wala ka nang kailangang suklayin. Tutal, hindi ka naman nagsusuklay ng buhok. Speaking of kalbo, ang sabi nila, basta kalbo masamang tao raw. Pero bakit kahit hindi ka kalbo, masama ka pa rin, sir? Ano? Joke lang po. Magsimula na tayo, sir. Anong gupit ba ang gusto mo? Bakit? Anong gupit ba ang alam mo? Wala po. Ano? Akala ko ba marunong ka? Humalakhak lang si Hart at nagsimula na sa paggupit. Baka naman inubos mo na lahat ng buhok ko dyan. Sita ni Gino habang nagdadasal ng tahimik. Makalipas ang kalahating oras ay natapos na rin si Hart. Pumesto siya sa harapan ni Gino para makita niya ng maayos ang resulta. Bigla siyang napanganga at sunod-sunod na napalunok. Bigla ring namula ang leeg at pisngi niya. Ano? Ayos ba? Bakit hindi ka makapagsalita dyan? Pangit siguro no? Pinagtitripan mo lang talaga ako. May dahilan na naman ako para lalo kitang paalisin dito. Binasa ni Hart ang nanunuyo niyang labi at tahimik na inabutan ng salamin si Gino. Diyos ko, ang gwapo pala talaga ng masungit na to. Papasa na siyang modelo at artista. Lord, parang napatawad ko na siya sa lahat ng pagsusungit niya. Saad niya sa kanyang isipan. Napangiti bigla si Gino. Not bad. Talaga sir? Pasado sa iyong gupit? Not bad, but not good. Pwede na. Hindi ko naman talaga kailangan ng gupit na to eh. Gwapo naman ako.
Kahit pa mahaba ang buhok ko, bagay sa akin kahit anong gupit. Napaismid si Hart. Pasalamat ka, gwapo ka ngayong araw, kaya hindi na muna ako makikipagtalo sa'yo. Tama bang narinig ko? Nagagapuhan ka sa akin? Wala naman po akong sinabing ganyan, sir. Palusot ni Hart. Makakapagpahinga ka, sir. Ako nang bahalang maglinis ng mga buhok mo. Hindi na. Ako nang maglilinis ng mga nagkalat na buhok dito. Bakit naman? Baka kasi gamitin mo pa to laban sa akin. Ha? Paano ka naman gagamitin panlaban sa iyong buhok mo, Aber? Pwede mo kong ipabarang gamit yan. Hindi ko naisip yan, pero binigyan mo ko ng idea. Pangasar niya at mabilis na dumampot ng iilang hibla. Tumakbo siya palayo at kagad naman siyang hinabol ng kabadong si Gino. Hart! Ibalik mo yung buhok ko! Tawang-tawa si Hart sa reaksyon ni Gino. Sa kabila ng kasungitan ni Gino, nagawa pa ring magtiis ni Hart. Sa katunayan, mag-iisang linggo na siya sa puder nito. Matapang naman siya at walang kinatatakutan, kaya kahit anong pagbabanta at paninera mo ng binata, hindi siya nagpapadala, hindi siya umaatras. Natutuwa pa nga siya kapag nagtatalo silang dalawa dahil palagi niya itong natatalo. Kung may magic lang ako, matagal na kitang inalis sa harapan ko. Gigil na sambit ni Gino at matalim siyang tiningnan. Sir, nalaban ko na nga po pala yung mga damit mo. Napatuyo ka na rin. Pag-iiba niya sa usapan. Hindi na pinansin pa ang sinabi nito. Nagkasalubong ang mahakilay ni Gino. Di plansyahin mo na. Oops, sorry. Hindi ako pwedeng magplansya nun. Bakit naman hindi pwede? Ano ka, sinuswerte? Pagpahingayin mo na muna kaya ako. Ako nang naglaba. Ako pang mamamlansya. May kamay ka naman at 30 ka na. Kaya mo naman sigurong gawin ang bagay na yun, diba? Sino ba sa ating dalawang pinapasahod dito? Humalukip-kip si Hart at tinaasan ito ng kilay. Sino ba sa ating dalawang nagmamay-ari ng mga damit na yun? Di ba ikaw? Dapat nga ikaw na naglalaban nun eh. Yung mga damit ko nga, hindi ko pinapalaban sa'yo. Kuhang-kuha mo talagang inis ko. Pinapanood niya si Gino habang nagpa-plansya ito. Napakamot siya ng ulo. Sira naman yata tong plansya. Hindi umiinit. Try nating isaksak sa ilong mo. Baka gumana na to. Hay nako. Paano iinit yan kung ibang wire naman ang sinaksak mo? Baka mas mauna pang uminit ang ulo ko sa'yo. Hindi ko naman kasi dapat to ginagawa. Dapat kaya. Alam mo na ang pagpaplansya ay parte sa buhay ng bawat tao. Mahirap man o mayaman. Dapat alam at ginagawa yan. At saka hindi naman sa lahat ng oras. Iaasa mo sa mga medyong gawain. Bakit mo pa iaasa sa iba kung pwede namang ikaw na lang ang gumawa, di ba? Matanong nga kita, Hart. Okay, anong tanong ba? Huwag yung mahirap ha. Baka hindi ko masagot eh. Bakit ka ba talaga nandito? Ano bang inutos sa'yo ni Mama? Well, ang sabi niya sa akin ay ibalik kita sa dating ikaw. Yung dating ikaw na masiyahin at buhay na buhay. Hindi kagaya ngayon na nagmumukmuk lang at madalas tulala. Yan pala ang goal mo. Pero sa tingin mo ba, sasaya ako sa pagpaplansya? Hindi. Pero at least habang nandito ka sa bahay mo, may nagagawa ka. Hindi yung puro ka nalang yosi, alak, tulog, wasak ka tulala. Malalim na napaisip si Gino. Sa dami ng mga sinabi mo, ngayon ka lang nagkaroon ng point. Pero ayoko pa rin na nandito ka. Mas gusto kong mag-isa. Bakit naman? Mas masarap kaya sa pakiramdam na may nakakasama ka sa araw-araw. May nakakakulitan ka at nakakausap. Kami ng kapatid ko ay maagang nawalan ng magulang. Kaming dalawa na lang ang naiwan. Nakakalungkot kasi dalawa lang kami. Pero alam mo, nung nalaman ko na buntis siya, bahagya akong natuwa. Kasi nadadagdagan na kami ng isang miyembro ng pamilya. Nagpapasalamat din ako dahil sa dami ng nangyari sa buhay ko. Hindi ako naging mag-isa dahil kasama ko ang kapatid kong si Heaven. Good for you. Wala naman akong kapatid na kagaya mo. Pero may nanay ka pa. Bakit hindi mo siya kinakausap? Ayoko siyang idamay sa problema ko. Damay na kaya siya. Kapag may lungkot ka, nalulungkot din siya. Kapag nagmumukmo ka, nag-aalala siya. Kaya nga pinadala ako ni Ma'am Carol dito kasi gusto niya na may makakasama ka.
Kung may gusto man akong makasama, hindi ikaw yon. Ang choosy mo naman. Ang swerte mo kaya nakasama mo ako dito. Mabait ako, talented, masipag, masiyahin, may magandang ngiti at masarap pang magluto. Natawa si Gino. Pero bakit nga ba madalas kang nagmumukmok, sir? Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam ang dahilan. Ayaw din namang sabihin ni Madam Carol sa akin. Ayokong pag-usapan. Mariing sagot ni Gino at nilampasan siya. Parang may bumara sa lalamunan ni Hart. Binatukan niya ang kaniyang sarili. Ikaw kasi, nagtanong ka pa kasi. Pahama ka talaga, self. Araw ng linggo, habang nagdidilig si Hart ng halaman sa garden area, ay namataan niya si Gino na nakasandal sa may pinto at pinapanood lang siya. Sinanisan niya itong lumapit pero inirapan lang siya. Napakamot siya ng ulo at nilapitan na ito. Kanina pa kita pinapalapit Sita niya at sinamaan ito ng tingin. Umalis ka nga sa harapan ko. Kumuha ng walis si Hart at iniabot niya ito kay Gino. Oh, tanggapin mo. Anong gagawin ko dyan? Para saan ba ang walis? Magwalis ka. Walisin mo yung mga dahon na nalalaglag. Hinawi lang ito ni Gino. Gagawin mo o gagawin mo? Huwag mo nga akong inuutusan. Kapag hindi ka nagwalis, itatapon ko sa labas lahat ng brief mo. Napatuwid ng tayo si Gino at mabilis na inagaw ang walis. Wala itong alam sa pagwawalis pero napawilis na ito nang wala sa oras. Tawang-tawa naman si Hart kasi gumana ang pambablackmail niya. Namumuro ka na talagang babae ka. May araw ka rin sa akin. Banta ni Gino. Anong araw ba para makapaghanda ako? Pangaasar niya at tinalikuran na ito. Isang umaga, hindi pa tapos sa paghahanda ng pagkain si Hart at nagising na si Gino. Isa-isa nitong tiningnan ang mga ulam na niluto niya. Mga damo na naman. Anong akala mo sa akin? Kalabaw, kabayo, kambing. Marami ka kasing unhealthy habits, sir. Kaya dapat nagbabagong buhay ka. And nagsisimulain sa healthy na pagkain. At isa pa, hindi naman damo yan. Petsa ito. Tapos malunggay naman tong isa. At may adobong kangkong. Wala bang manok? Ay meron. Wait, kukunin ko lang. Excited na tugon ni Hart at kagad na kinuha ang manok. Sir, ito na yung manok ko. Nagulat si Gino sa dala niya. Ano yan? Hindi po ba halata? Malamang manok to. Ay na nga bang sinasabi ko, sir eh. Sa tagal mong nagmumukmuk dito sa bahay mo, pati itsura ng manok nakalimutan mo na. Alam kong manok yan. Ang ibig kong sabihin, aanhin ko yan. Di ba naghahanap ka ng manok kanina, sir? Oo, pero yung luto na. Hindi naman ako kumakain ng buhay na manok. Anong akala mo sa akin? Aswang, lutuin mo na lang yan. Gawin mong adobo. Gulantang naniyakap ni Hart ang manok. Nako, hindi pwede no. Kanina naghahanap ka lang ng manok. Tapos ngayon, gusto mo nang adobohin? Inaadobo naman talaga ang manok Yung iba nga piniprito pa. Akin na yan. Ako na lang ang kakatay. Tapos prituhin natin yung ulo. Hindi pwede. Sa akin to. Alaga ko to. Nag-aalaga ka ng manok? Opo. Matagal na to sa akin Pinadala ko kasi to sa kapatid ko. Namimiss ko na kasi ang manok kong to. Namiss ko na siyang yakapin ng ganito at ikis. Ang cute niya, di ba? Hindi naman yan cute. Makikita mo ang tunay na cute kapag nananalamin na ako. Napangiwi si Hart. Ito nga po pala si Robin. Robin the Chicken. Kinuha ko yung pangalan niya sa paborito kong action star na si Robin Padilla. Saad ni Hart habang inangat sa ere ang alaga niyang manok. May pangalan pa talaga. Ang ganda ng pangalan. Sarap adobohin yan. Komento ni Gino. Hindi nga siya pang adobo. Alaga siya. Giit ni Hart. Napahilot na lamang si Gino sa kanyang sentido. Unti-unti na talagang nauubos ni Hart ang kanyang pasensya. Sa mga sumunod na araw ay abalang-abala si Hart sa alaga niyang manok. Nakikipaghabulan pa siya. Isang hapon, habang hinahabol niya ang manok niya ay bigla na lamang itong lumipad sa kinaroroonan ni Gino. Nasa sofa kasi si Gino at may binabasang newspaper. Robin, wag ka dyan! Sigaw niya pero huli na ang lahat. Patay,
Lagot na naman ako nito kay Sir Sungit. Naglanding na sa mismong mukha ni Gino ang paa ng manok. Dumagundong sa apat na sulok ng bahay ang malakas na sigaw nito. Gigil nitong sinigaw ang pangalan ni Hart. Habang nakikipagrambulan sa manok si Gino, ay napansin ni Hart at nalaglag ng newspaper. Nakita niya doon ang litrato ni Gino at ng isang babae at batang lalaki. Natigilan siya. Nakalagay kasi sa newspaper ang aksidenteng kinasangkutan ng pamilya ni Gino Mondizar 3 years ago. Nabangga ng truck ang sinasakyan nila ng kaniyang mag-ina at tanging si Gino lang ang nakaligtas. Doon na rin napagtanto ni Hart kung bakit pamilyar sa kaniyang pangalan ni Gino. Napanood niya kasi noon sa balitang tungkol sa aksidente. Dahan-dahan siyang bumaling sa lalaki na kanina pa palipat-lipat ang tingin sa kanya at sa newspaper. Tumakbo na palis ang manok. Mabilis na hinablot ni Gino ang newspaper. Hindi mo dapat ito pinapakilaman. Biglang nakaramdam ng lungkot si Hart. Ngayon ay naiintindihan na niya si Gino. Naiintindihan na niya kung bakit parang galit ito sa mundo. Naiintindihan na niya kung bakit may bahid ng lungkot ang mga mata nito. Napagtanto niya na rin na kwarto ng anak ni Gino, yung aksidente niyang napasok noon. Yung kwarto na may gamit ng bata. Sorry, Sir Gino. Umalis ka na. Asikasuhin mo yung manok mo. Bigla na lamang lumuhod si Hart. Anong ginagawa mo? Gusto kong humingi ng tawad sa pantitrip ko sa'yo. Kinakawawa kita. Wala man lang akong ka-idea na may mabigat ka palang dinadala. Gets ko na ngayon ang lahat, Sir Gino. Sorry talaga. Hindi mo kailangang kaawaan, Hart. Hindi naman ako naawa sa'yo eh. Nalulungkot ako kasi minsan ko nang naramdaman yung nararamdaman mo. Nung nawala si nanay. Lugmok na lugmok rin ako. Tulad mo. Nagalit rin ako sa mundo. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko o kung paano ako magsusurvive. Stand up. Hindi ako Diyos para luhuran mo. Kaagad na tumayo si Hart. Kung nasan man ang mag-ina mo ngayon, sigurado ako na masaya na sila. Masaya sila dahil kahit papano, may pagbabago na sa takbo ng buhay mo. Hindi mo man napapansin, pero malayo ka na sa dating ikaw. Hindi super layo pero carry na. Mahirap mawala ng mahal sa buhay. Yung feeling na buhay ka pero hindi mo na alam kung para kanino ka pa lumalaban. Yung pakiramdam na gusto mong maging masaya pero hindi mo alam kung dapat pa ba. Yung pakiramdam na gusto mong mag-move on pero wala kang idea kung para kanino ka pa ba bumabangon. Marahan niyang tinapik ang balikat ni Gino. Kahit para tayong aso at pusa, gusto kong malaman mo na nandito lang ako, sir. Tutulungan kitang maging masaya ulit para naman mas maging proud pa sa iyong mag-ina mo. Bigla na lamang nagbago ang ihip ng hangin pagkatapos ng madamdamin nilang pag-uusap. Tipid na ngumiti si Gino at tumayo ito bigla. Let's go, Hart. Sir, saan po tayo pupunta? Gusto kong umakyat ng bundok. Ha? Ngayon agad? At bakit kailangan kasama ako? Yun naman ang trabaho mo, di ba? Trabaho mong samahan at tulungan ako. Oo, pero wala naman sa usapan ng pag-akit ng bundok. At isa pa, hindi ko pa yan nasusubukan. At paano kapag nagka-landslide? Tapos nalaglag tayo tapos namatay? Masyado pang maaga para makapiling ko si Lord. Buntis din ang kapatid ko. Kailangan niya pa ako. At gusto ko pang mamita ang pamangkin ko. Tinakpan ni Gina ang bibig niya. Makinig ka muna. Naalala ko lang kasi yung sinabi sa akin ng asawa ko bago siya binawian ng buhay. Nabanggit niya noon na kapag gusto kong pakawalan ng nararamdaman ko o kapag wala na siya at namiss ko siya, umakit lang daw ako sa bundok. Sa ganung paraan ay mas magkakalapit ang lupa at ang langit. Mas mararamdaman kong malapit lang sila sa akin. At kapag sinagaw ko ang lahat ng gusto kong sabihin sa kanila doon, mas maririnig nila ako. Dapat matagal ko na itong ginawa eh. Wala lang talaga akong lakas ng loob umalis sa bahay na to. Pakiramdam ko kasi may mangyayari na namang masama sa akin. Hindi mo naman kailangan umakit ng bundok eh. Alam mo, lahat ng gusto mong sabihin ngayon ay maririnig nila. Nasa likuran mo lang sila.
Napalingon si Gino sa likuran niya. Hindi literal na sa likod mo. Ang ibig kong sabihin ay nandyan lang sila at ginagabayan ka. Tama ka naman, pero gusto ko pa rin umakyat ng bundok at kailangan mo akong samahan. Huwag kang kabahan. Hindi ko naman nahayaang mapahama ka. Malalim na napabuntong hininga si Hart at pumayag na sa gusto nito. Nag-impake na sila at sinimulan ang pagbiyahe. Habang nasa sasakyan pa sila, ay natatanaw na ni Hart ang bundok na gustong akyatin ni Gino. Bigla siyang namutla at napatingin sa katabi niya na kanina pa excited. Sigurado ko pa talaga sa gagawin natin? Oo naman, banding din kasi namin ang asawa kong pag-akyat ng bundok. Ngayon ko na lang ulit ito magagawa. At malapit na tayo. Hindi na tayo pwedeng umatras pa. Hindi naman ako kasali sa banding yung mag-asawa. Ngiwi ni Hart pero tinawanan lang siya ni Gino. Tumatawa ka pala? Malamang, ikaw lang bang pwede? Ngayon pa lang kita nakitang tumatawa. Bagay sa'yo. Gumaan ang aura mo. Biglang napangiti si Gino. Ganyan din ang sinasabi ni Fatima sa akin noon. Gustong gusto niya akong nakikitang tumatawa. Fatima ba ang pangalan ng asawa mo? Kaagad na tumango si Gino. Kapangalan niya pala yung nanay ko. What a condiment. Annie Hart. Coincidence yun. Pareho lang naman yun. Lumipas na ng ilang oras. Hingal na rin si Hart kakalakad. Pasulyap-sulyap siya kay Gino na parang wala man lang itong nararamdamang pagod. Lakas ng trip. Kanina nag-heart to heart talk lang kami. Tapos ngayon, ito na. Nilingon siya ni Gino. Okay ka pa ba? Sa tingin mo ba okay pa ako sa lagay na to? Biglang nag-squat si Gino sa harapan niya. Sakay. Luminga si Hart sa paligid. Pagkatapos ay napatingin siya sa likod ni Gino. Ha? Kakargahin na lang kita. Ha? Bingi ka ba? Kasi naman. Sumakay ka na lang kasi. Bilis. Mabigat ako, Sir Gino. Nakakahiya po. Bahala ka. Tumayo si Gino at mabilis na naglakad palayo sa kanya. Hoy, joke lang. Nagpapakipot lang eh. Hindi mo naman lang ako pipilitin. Sir, wait for me. Magpahinga na muna tayo. Aya pa ni Gino at umupo ito sa ugat ng malaking puno. Nakapamewang niya itong tiningnan. Ngayon mo pa talaga naisip yan, sir? Nanlaki ang mga mata niya. Sir, huwag kang gagalaw. Bakit? Sabi nang huwag kang gumalaw, sir. Bakit ba? Anong problema? Namutla si Gino. May ahas ba sa likod ko? Natawa si Hart. Oo ay naman sa ahas. Huwag kang gumalaw kasi kukunan kita ng litrato. Isasend ko sa nanay mo para naman updated siya sa kung anong ganap mo ngayon sa buhay. Pinakaba mo ko. Akala ko may tutuklaw na sa akin dito. Natigil ang pagtawa ni Hart nang may mapansing kakaiba sa likuran ni Gino. Napatras pa siya. Sir. Ano na naman? Huwag kang gagalaw. Humalakak si Gino. Alam ko na yan. Kukunan mo na naman ako ng litrato. Umiling si Hart at tinuro ang ahas sa likuran nito. May ahas kasi sa likod mo. Ilayo mo ang ahas sa akin, Hart. Ha? Bakit ako? Sumigaw si Gino at kumaripas ng takbo. Sir, sandali! Sigaw ni Hart at kagad itong hinabol. Narating na nila ang tuktok ng bundok. May malaking bato roon at kagad na sumandal si Hart dala ng pagod. Si Gino naman ay nagsisisigaw ng kung ano-ano. Binatukan niya ito. Baka maingkanto ka dyan sa pinaggagawa mo, Sir Gino? Hindi naman totoo ang mga engkanto. Totoo kaya sila? Nasa likod mo na nga yung isa eh. Hart! Biro lang. Bawi niya. Ngayong nakasigaw ka na, gumaan na ba ang pakiramdam mo o napaos ka lang? Nag-thumbs up si Gino. Napatingin si Hart sa langit. Hala sir, pa-sunset na pala. Ang ganda ng langit. Kung ganito rin naman kaganda ang view, parang worth it lahat ng nilakad natin para lang makarating dito. Napakaganda talaga.
Sa susunod ay isasama ko rito ang kapatid ko. Para din makita niya ang view na to. Pero next year na, baka mapaanak siya ng wala sa oras. Inilabas ni Hart ang cellphone niya at inabot niya ito kay Gino. Sir, kunan mo ko ng picture. Ikaw lang? Ayaw mo kong kasama sa picture? Gusto mo ba, sir? Nakangiting tumango si Gino. Pinamulahan naman ng pisngi si Hart. Napalunok siya at nag-selfie na silang dalawa. Pwede mo bang isend sa akin yan? Gagawin mong wallpaper ng cellphone mo, sir? Charot lang po. Pwede naman. Nasamid si Hart sa sarili niyang laway. Ayusin ko na muna yung tent natin. Saad ni Gino, sa bundok na kasi sila magpapalipas ng gabi. Napatingin si Hart at sa tent na dala ni Gino. Isa lang ang dala mo? Bakit? May problema ba? Oo, syempre. Isa lang yan eh. Ibig sabihin nun, magsasama tayo sa isang tent. Tapos? Anong tapos? Baka may gawin ka sa akin. Nako, masasapak talaga kita, sir. Berahin pa ako, no? Hindi pa ako handa sa mga... Anong pinagsasabi mo? Wala akong planong pagsamantalahan ka. Baka ikaw pang may planong gawin yun sa akin. Napanguso si Hart. Habang nag-aayos ng tent si Gino, ay nihahanda naman ni Hart ang dinner nila. Nagdala rin kasi sila ng mga pagkain at may inom. Walang signal. Hindi ko tuloy maisend sa mami mo yung picture mo kanina. Problemadong sambit ni Hart. Sure ako na matutuwa si Madam Carol sa ibabalita ko. Bukas, bago tayo umuwi, dumaan muna tayo sa bahay ni Mama. Matagal na rin nung huli ko siyang nakausap. Talaga? Magandang idea yan, Sir Gino. Kumain na muna tayo, sir. Marami pa silang napagkwentuhan habang pinagsasaluhan ang kanilang hapunan. May inilapag na litrato si Gino sa harap niya. Yan si Fatima, ang anak namin na si Toby. Ang ganda ng asawa mo, sir. Kahawig niya si Liza Soberano. Hala, ang cute rin ni Toby. Pwede siyang child star. Namanan niya rin yung dimples at ilong ng mami niya. Pati yung kulot na buhok at yung magandang smile. Yung kilay din. Komento ni Hart at pinasadahan ng tingin si Gino. Parang wala man lang siyang namana sa'yo, sir. Namana niya ang talino at pagiging mabuting tao ko. Halos sumakit na ang tiyan ni Hart kakatawa. Sinama naman siya ng tingin nito. Oras na para matulog. Nakapagpalit na rin sila ng damit pantulog. Pumasok na sila sa tent at humiga na rin. Mabigat ang paghinga ni Hart. Alam niya naman na walang gagawing masama si Gino sa kanya. Pero hindi niya pa rin maiwasang makaramdam ng kaba. Ito pa lang kasi yung unang beses na may katabi siyang lalaki sa pagtulog niya. Kahit anong pagpikit niya hindi talaga siya dinadalaw ng antok. Hindi ka makatulog? Masyado kasing malamig, sir. Nagtanggal ng kumot si Gino at binalot ito kay Hart. Paano ka, sir? Sanay na ako sa lamig. Puno nga ng aircon yung bahay ko, di ba? At saka mas cold ka pa sa panahon, sir. Anong sinabi mo? Joke lang, sir. May boyfriend ka na ba, Hart? Bakit kaya nagtatanong to? Bakit naman siya biglang na-curious sa love life ko? Ang random ah. Saad ni Hart sa kanyang isipan at binalingan si Gino. Wala pa ako nagiging boyfriend, sir. Halata naman. Grabe ka ah. Tinawanan lang siya nito. Hindi ba tayo aaswangin dito, sir? Paghihiba niya sa usapan, may narinig kasi siyang alulong ng mga aso kaya bigla siyang natakot. Hindi naman totoo ang mga aswang. Totoo kaya sila? Naikwento sa akin ng nanay ko na nung nasa probinsya pa siya at pinagbubuntis ako ay inaswang raw siya. Yung aswang na may mahabang dila tapos nangangain ng sanggol. Wala namang sanggol dito, kaya hindi tayo aaswangin. Maliban na lang kung may lamang sanggol yung tiyan mo. Napangiwi si Hart. Huwag kang matakot, babantay na lang kita. Wow, gwaradya ka na pala ngayon, sir. Makalipas ang ilang minuto, ay dinalaw na rin sila ng antok. Kinaumagahan ay wala na si Gino sa tabi niya noong nagising siya. Bungakala niya iniwan na siya nito kaya kabado siyang tumakbo palabas ng tent. Sir Gino? Sir!
Nandito ako. Napalingon siya kay Gino na nagpo-push up sa isang tabi. Akala ko umalis ka na. Tumayo si Gino at dinampot ang damit nitong nakapatong sa batuhan. Sunod-sunod na paglunok ang ginawa ni Hart nang makita ang abs nito. Sobrang patpatin pa ni Gino nung una niya itong nakita, kaya hindi niya naiwasang magulat sa nakikita niya ngayon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakit ka nagbibilang? Uminit ng gustong pisingin ni Hart. Sinusubukan ko lang kung marunong pa rin akong magbilang. Palusot niya kahit ng abs nito ang binilang niya. Mariin siyang napakagatlabi. Kumain ka muna bago tayo umalis. May ginawa kong sandwich para sa'yo. Ayoko ng sandwich. Gusto ko ng pandesal mo. Ano yun? Wala. Sige, kakain na ako. Habang kinakagat niyang sandwich ay bigla namang tumayo si Gino sa harapan niya. Litaw na litaw pa rin ang abs ng lalaki dahil nakasabit lang sa balikat ang t-shirt nito. Diyos ko po, bakit nakakatakam? Hart, tumigil ka. Ikalma mo yung sarili mo. Hindi ka dapat naakit sa katawan niya, okay? Dalagang Pilipina ka dapat. Sermon niya sa kanyang sarili. Masarap naman ba? Biglang tanong ni Gino. Masarap na masarap, sir. Tugon niya at pasimpleng sinulyapan ang abs nito. Bakit nakatingin ka sa katawan ko? Ako ba yung masarap? Hindi no. Yung tinapay ang tinutukoy ko. Ang sarap nitong tinapay. Lasang tinapay. Ang defensive mo naman. Ang feeling mo kasi, magsuot ka nga ng damit, baka mupulmonya ka pa dyan. Nung sumapit ang 7:00, nagsimula na silang bumaba ng bundok. Dumaan muna sila sa mansyon ni Madam Carol bago sila tuluyang umuwi. Kagad na sumilay ang ngiti sa labi ng ginang nang masilayang muli ang anak nito. Gino, may son! Nagyakap ang mag-ina habang nakangiti silang pinagmamasdan ni Hart. Wow! Nagpagupit ka na pala. You look so handsome, iho. Ang laki ng pinagbago ng itsura mo, anak. Dati kasi, halos hindi na kita makilala. Ang tagal mo rin akong hindi kinausap. Pasensya ka na, ma. Sa sobrang sakit ng nangyari, mas pinili kong mapag-isa. Na hindi ko man lang inisip ang nararamdaman mo. Huwag kang mag-alala, ma. Aayusin ko na ang buhay ko. Maraming nagbago sa akin magmula nung dumating sa buhay ko si Hart. Sinulya pa ni Madam Carol si Hart. You did a great job, Hart. Binalik mo sa dati ang uni ko, iho ko. We should celebrate. Maiwan ko na muna kayo. Kakausapin ko muna sa namanang at magpapahanda ko ng maraming pagkain para sa atin. Babalikan ko kayo, okay? Paalam ng ginang at iniwan na muna sila sa living area. Iginala ni Gino ang kaniyang mga mata. Ang tagal na nung huli akong dumalaw dito. Dito ako lumaki pero nagawa ko tong kalimutan ng ilang taon. Wala pa rin nagbabago sa bahay na ito. Ang sarap sa pakiramdam na nakatapak ulit ako dito. Masaya ako na masaya ka, Sir Gino. Maraming pinahandang pagkain si Madam Carol at masaya nilang itong pinagsaluhan. Napuno ng kwentuhan, tanungan at tawanan ng mesa. Kasalo rin nila ang mga tauhan sa mansyon na tuwang-tuwa naman habang kunikwento ni Gino ang pang-aapi sa kanya ni Hart. Pagkatapos makipagkwentuhan, ay umuwi na rin sila sa bahay ni Gino. Pagod na binagsak ni Hart ang katawan niya sa sofa. Ang sakit ng mga paa ko. Napagod ako kakakit sa bundok na yun. Pero gusto ko pa rin bumalik. Sulit yung view eh. Umakyat ulit tayo ng bundok bukas. May alam pa akong mga bundok. Gusto kong umakyat pero wag muna bukas, sir. Maawa ka naman sa akin. Baka sa susunod nating pag-akyat nakasakay na ako sa wheelchair. Sa paglipas ng mga araw, ay mas naging maganda ang samahan nilang dalawa. Hindi na sila kagaya ng dati na parang aso at pusa kung magbangayan. Marunong ka palang mag-bake, sir? Manghang tanong ni Hart, naabutan niya kasi si Gino na nagbe-bake ng pie. Yes, baking ang banding namin ni Mama noon. Hindi nga lang ako kasing galing niya, pero pwede na. Gusto mong tikman? Sige, para mabash ko.
Charot. Inabutan siya ni Gino ng isang slice ng pie. Aray! Bakit mo kasi sinubo agad? Mainit pa yan. Kaya mapapaso talaga yung dila mo. Hipan mo muna. Hala! Ang sarap! Baka naman sinasabi mo lang yan kasi ayaw mong sumama ang loob ko. Seryoso ako, Sir Gino. Masarap talaga. Pwede nang inegosyo. Tanging ang mga espesyal na tao lang sa buhay ko ang pwedeng kumain ng mga binibake ko. Bakit pinapakain mo ko? Kasi espesyal ka sa akin. Kasual na sambit ni Gino. Bigla na lamang bumilis ang tibok ng puso ni Hart. Parang mas lalong tumamis yung lasa ng pie dahil sa sinabi ni Gino. Bakit naman ako naging espesyal sa'yo? Kasi gusto kita. Ano? Gusto mo ko? Yes. Gusto ko ang personalidad mo. Gusto kita bilang tao. Yun lang? May iba pa ba dapat? Akala ko pa naman gusto niya ako. As in like na like. Type, ganun. Gusto lang pala yung personality ko. Bakit ang assuming ko bigla? Ismid ni Hart at napatampal sa kanyang noo. Delikado na ako. Parang ako yata yung may gusto sa kanya. Hindi to pwede. Baka multuhin ako ng asawa niya. Gumala tayo, Hart. Saan naman tayo pupunta, sir? Sa park. Isama natin yung alaga mong manok. Talaga? Pwede kong isama si Robin the Chicken? Kasi naman maiwan siya dito. Baka kainin pa siya ng pusa ng kapitbahay. Pagsuotin mo siya ng pampers para hindi siya dumumi kung sansan. May pampers para sa manok? Kumunot lang ang noo ni Gino. Nakarating na sila sa park. Hawak ni Hart ang tali. Nilagyan niya kasi ng tali ang paa ni Robin para hindi ito makatakas. Marami kasing tao ngayon sa park at kapag nawala si Robin, mahihirapan siyang hanapin ito. Bakit sa dami ng pwedeng alagaan ay manok pa talagang nagustuhan mo? Kasi kawawa sila. Deserve rin naman nilang alagaan eh. Dapat pinaparamdam natin sa kanila na hindi lang sila pwedeng pang fried chicken at adobo. Pwede silang pet at isabong kapag nagipit. At saka magmula nung nakasama ko si Robin, hindi ko na kailangan ng alarm clock kasi sa ingay pa lang ng bunganga niya, gising na ako. Ikaw ba, sir? May naging alaga ka na rin po ba? Yes, nung high school ako. May alaga akong baboy. Baboy? Katabi ko pa ngang matulog yung baboy, tapos pinapaliguan ko siya sa bathtub ko. Binigyan ko rin siya ng pangalan. Anong pangalan niya? Porky Pogi. Yun ang pinangalan ko sa kanya. Anong nangyari sa kanya, sir? Nung birthday ko, niletsyon siya ng lolo ko. Kawawa naman si Porky Pogi, sir. Kawawa nga pero masarap yung pagkakaluto. Sobrang crispy nung balat. Tawang-tawa silang dalawa sa sinabi ni Gino. Gusto niyo bang hulaan ko kayong magjowa? Tanong ng isang matandang babae na nakabalot ng balabal ang ulo at nakaupo ito sa bench. May maliit na lamesa sa harapan nito na may nakapatong naman ng mga baraha at bolang kristal. Gusto mong magpahula, sir? Tanong ni Hart. Hindi naman yun totoo. Paano mo naman nasabi, sir? Hindi niya nahulaan na hindi tayo magjowa. Humagikik si Hart at hinila si Gino paupo sa tabi ng matanda. Pwede niyo po ba siyang hulaan? Request niya. Napakamot ng ulo si Gino. Akin ang palad mo, iho. Kaagad na naglahad ng mga kamay si Gino. Hinaplos naman ito ng manghuhula. Nasa malapit lang siya. Biglang sinabi ng matanda. Luminga sa paligid si Hart. Sino po? Tanong niya. Natakot naman si Gino at parang gusto na nitong tumakbo. Nakilala mo na. Dagdag pa ng matanda at tinuro si Hart. Siyang nakatakda para sa'yo. Nakikita ko sa palad mo na ikakasal kayong dalawa at magkakaroon ng 5 anak. Pinamulahan ng pisngi si Hart. Nagulat siya sa sinabi ng manghuhula. Bigla namang napangiti si Gino at nag-abot ng 10,000 sa matanda. Kinaladkad ni Hart si Gino. Sir, bakit mo naman yun binigyan ng maraming pera?
Naniniwala ako sa hula niya. Sa tingin ko, legit siya. Bakit ka ba nakangiti, sir? Naniniwala ka ba talaga sa sinabi ng matandang yun? Ako? Nakatadhana sa'yo? Malabo yun. At saka ikakasal tayong dalawa at magkakaroon pa ng 5 anak? Parang hindi nga kakayanin ng matres ko yung isang anak eh. Wala namang masama kung maniniwala ko, hindi ba? Napakurap si Hart. Hinawakan ni Gino ang kamay niya. Gusto kita, Hart. Napulunok siya at hindi makapaniwala sa sinabi nito. Pwede ba tayong mag-date? Date? Sir Gino, feeling ko ginamitan ka ng itim na mahika nung matanda. Kaya ka siguro ganyan. Natahimik siya nang pinisil ni Gino ang kaniyang pisngi. Mag-date tayo. Bawal kang humindi. Dahil sa panyaya ni Gino, bigla tuloy nagkaroon ng awkwardness sa pagitan nila. Mabuti na lang talaga at umepal si Robin at tinuka ang pa ni Hart kaya nalihis ang kanilang usapan. Noong pauwi na sila'y pareho silang natahimik habang nasa loob ng sasakyan. Iniisip ni Gino kung saang restaurant niya dadalhin si Hart para sa dinner date nila mamayang gabi. Si Hart naman ay nag-iisip kung anong susuotin niya. Hindi kasi siya sanay makipag-date at wala naman siyang sosyaling damit. May parte sa kanya na kinakabahan sa kung ano man ang kahinatnan ng date nila at may parte rin sa kanya na nai-excite na. Pagdating sa bahay ay kagad na dumiretso si Hart sa kwarto niya. Bitbit niya rin ang alaga niyang manok. Inilapag niya ito sa side table. Robin, anong susuotin ko para sa date namin mamaya? Diyos ko naman, biglaan naman kasi at saka wala rin naman akong balak na tanggihan siya. Kung hindi mo kasi nitatanong, medyo may nararamdaman na rin ako para kay Sir Gino. Tinitigan lang siya ng manok. Binuksan niya ang cabinet at naglabas siya ng iilang dress. Ipinakita niya ito kay Robin. Alin sa mga dress na ito ang bagay sa akin? Tumilaok ang manok at lumipad papunta sa balkonahe. Robin, huwag mo naman akong iwan. Kung nakakapagsalita lang ang manok, baka matagal na itong nagreklamo sa kaartehan niya. Sa huli ay isang kulay pulang dress ang napili niyang suotin. May ribbon ito sa bandang dibdib at may maliit na slit. Mas lalong lumitaw ang magandang kurba ng katawan niya dahil fit na fit sa kaniyang dress. Sa totoo lang, ay sa kapatid niya talaga ang dress. Aksidente lang niyang naisama sa maleta niya nung nag-impake siya. Ano kayang magandang gawin sa buhok ko? Ibaban ko ba o ilulugay na lang? Magpakalbo na lang kaya ako para wala ng problema? Tanong niya sa kawalan habang nagsusuklay sa harap ng salamin. Makalipas ang ilang oras ay may kumatok sa pinto. Hindi naman magkamayo sa pagkabog ang kaniyang dibdib. Tumikim siya at inayos muna ang buhok niya bago niya ito pinagbuksan. Sir Gino, sorry medyo matagal lang. Madam? Si Madam Carol ang bumungad sa kanya pagkabukas niya ng pinto. Napatras siya at biglang nahiya sa ayos niya. Hinagod siya nito ng tingin. Ang ganda mo yata ngayong gabi, Hart. May lakad ka? Ano po kasi, bakit ka po pala kayo nandito, madam? Tumawag kasi sa akin si Gino. May date raw siya ngayon. Kaya gusto ko sanang itanong sa'yo kung kilala mo ba ang babaeng kinahuhumalingan niya ngayon? Pero base sa ayos mo, parang alam ko na kung sino ang ka-date niya ngayong gabi. Madam, sorry po. Promise po wala akong masamang intensyon kay Sir Gino. Sumariyawas ang ekspresyon ng mukha ni Madam Carol. Magkano ang kailangan mo para lang layuan mo ang anak ko, Hart? Madam, teka lang naman po. Humalakhak ang ginang at tinapik ang balikat niya. I'm just kidding. Ginaya ko lang yung napapanood ko sa mga palabas. Hindi bagay sa akin maging kontrabidang nanay, no? Hilaw nang umiti si Hart. Ma, anong ginagawa mo dito? Sabat ni Gino na bigla-bigla nalang sumulpot sa likuran ni Madam Carol. Bineso ito ni Madam at hinagod din ang tingin. Ang gwapo-gwapo mo, anak. Ma, bakit po kayo nandito? Gusto ko lang malaman kung kanino ka makikipag-date. May masama ba roon?
Hiyang-hiya na napahagod sa batok si Gino. Ma, nakakahiya kay Heart. Wala namang dapat ikahiya si Heart eh. Giit ng ginang at binalingan ng dalaga. Hindi ba Heart? Tumango lang si Heart at tipid itong nginitian. O siya, umalis na kayo. Baka malate kayo sa reservation nyo. Good luck sa date nyo. Sana magkaapo na ulit ako. Ma. Joke lang iho. Bye! Enjoy! Paalam ng ginang habang tinutulak sila paalis. Pagpasensyahan mo na si Mama. Bulong ni Gino at pinagbuksan si Heart ng pinto ng kotse. Okay lang sir. Sir? Hindi na dapat sir ang tawag mo sa akin. Gino na lang. Okay, Gino na lang. Ang ganda mo lalo ngayong gabi, Heart. Nambola ka pa talaga? Nagsasabi lang ako ng totoo. Para kang Diyosa. Ay sus, baka lalong lumaki ang ulo ko niyan kakapuri mo. Pinaandar na ni Gino ang kotse, papunta sa restaurant na nireserve nito. Pagpasok nila sa restaurant, ay sinalubong sila ng maraming waiter at bawat isa sa mga waiter ay nag-abot ng balon na korteng puso. Tuwang-tuwa naman si Heart at kakulay pa talaga ng suot niya ang mga balon. Bakit tayo lang? Wala ba silang ibang customer? Pinareserve ko ang buong restaurant. Para sa ating dalawa lang. Ano? Gumastos ka ng malaki para lang sa date na to? Ayaw kitang tipirin. Gusto kong ibigay sa iyong the best na date. Para naman, pumayag ka pang makipag-date sa akin sa susunod. Daig pa ni Heart ang nag-blush on sa sobrang pula ng pisngi niya. Itinali muna nila ang mga balon sa kabilang upuan at hinihintay ang mga pagkaing pinahanda ni Gino para sa kanila. Sobrang romantic ng ambience ng restaurant. Maraming nagkalat na rose petals sa sahig, mga scented candles at may nagva-violin din sa isang tabi. Masyado namang bongga tong dinner na hinanda mo. Hindi naman ako maarte sa pagkain eh. Kahit nga sa kanto lang tayo mag-date at kumain ng isaw, okay na yun sa akin. Pero natutuwa rin ako sa mga inihanda mo. Ang sarap pala sa feeling ng may nag-e-effort na ibang tao para sa akin. Sanay kasi ako na ako yung nagbibigay ng effort lagi eh. Kahit araw-araw pa ako maghanda ng ganito para sa iyo, Heart. Hindi ako magsasawa. Para ako nasa K-drama. Ganito pala yung feeling ng mga bidang babae kapag dinadala sila sa sosyaling lugar ng mga bidang lalaki. Komento ni Heart at uminom ng tubig. Halos matuyo na kasi ang bibig niya kakanganga dahil sa sobrang pagkamangha sa lugar. Kung kadramahan man to, handa ako maging opa mo. Naibugan niya ang tubig at may lumabas pa sa ilong niya. Okay ka lang, Heart? Nagulat lang ako sa sinabi mo. Dumating na ang order nila, kaya nagsimula na silang kumain. Wow! Ang sarap naman ito! Kung gusto mo pa, pwede pa tayong umorder ng ganyan. Naku, wag na. Mahal to, diba? Mura lang yan. Nasa 2,500 lang. Nanlaki ang mga mata ni Heart. Mura? O mapapamura na lang sa presyo? Kakaiba talagang pagkain ng mayayaman, no? Konti lang yung serving pero super taas ng presyo. Ang swerte ko dahil naranasan ko to. Maraming salamat, Sir Gino. Pareho silang nag-enjoy sa naging date nila. Mas lalo pa nilang nakilala ang isa't isa. At mas lalo namang lumalim ang kanilang nararamdaman. Nung gabing yon, ay hindi maalis ang ngiti sa labi ni Heart. Kahit nakahiga na siya sa kama, ay si Gino pa rin ang laman ng isip niya. Para siyang nakalutang sa ere, sa sobrang saya at gaan ang pakiramdam niya. In love na yata ako. Aniya at pinaghahampas ang unan. Lord, kung si Gino man ang para sa akin, tama po yan. Charot, ang saya lang ng puso ko ngayon. Siya lang ang lalaking trumato sa akin ng ganito at dahil doon, may pogi point siya sa akin. Kinikilig niyang sambit at nagpagulong-gulong siya sa kaniyang kama. Kinabukasan ay nagising si Heart nang may nakalagay na bouquet sa kaniyang tabi. May isang malaki at kulay pulang box din na puno ng tsokolate. Habang pinuproseso pa niyang mga nakikita niya, bigla namang bumukas ang pinto at pumasok si Gino na may dalang pagkain.
pinagluto kita ng agahan. Kinusot niya ang kaniyang mga mata at napatingin sa dala. Kaagad na rumihistro sa mukha niya ang tuwa. Hindi ka na sana nag-abala pa. Hindi naman ito abala. Gusto kitang pagsilbihan, Heart. Kahit pa sa huli kong hininga. Ang corny mo. Ismid niya kahit na kilig naman siya. Inilapag na ni Gino ang pagkain sa harap niya. Napatingin siya sa itlog at ketchup na nasa plato. Korteng puso kasi ito. Parang maguhugis puso na rin ang mga mata niya sa sobrang kilig. Napanaginipan ko sina Fatima at Toby kagabi, Heart. Biglang sinabi ni Gino. Napalunok siya at nagangat ng tingin kay Gino. Pareho silang nakangiti sa akin. Boto yata sila sa'yo. Sumulpot ka rin sa panaginip ko. Tapos, hinawakan mo yung kamay ko. At sinabi mo sa akin na mahal mo ko. At hindi mo kayang mabuhay nang wala ako. Sinabi ko ba talaga yun sa panaginip mo? Biro lang. Wala ka naman talagang sinabing ganun. Pero sana, sa susunod, masabi mo yun sa akin. Ano bang nagustuhan mo sa akin, Gino? Hindi ko nga rin alam. Aba, loko. Joke lang. Gusto ko ang pagiging bossy mo. Kayang-kaya mo akong pasunurin na parang aso. Parang asama ko naman sa part na yan. Heto, seryoso na. Gusto kita. Dahil hindi ka nahihiyang ipakita sa akin kung sino ka talaga. Masarap ka ring magluto. Mabait kahit hindi halata. At mapagmahal ka sa kapatid mo. Litaan niya ni Gino. Ikaw ba, Heart? May nararamdaman ka rin ba para sa akin? Kahit konti lang? Oo. Talaga? Oo. Nararamdaman ko na mabuti kang tao. Napakamot ng ulo si Gino. Hindi ganyan. Gusto kong malaman kung may feelings ka rin ba para sa akin. Anong Oo. Gusto rin kita, Gino. Ibig bang sabihin ay tayo na? Tayo na agad? Dapat ligawan mo muna ako bago maging tayo. Mukha lang akong maharot pero hindi ako easy to get, no? Pumapayag ka nang manligaw ako. Kaagad na tumango si Heart. Sino ba naman ako para tumanggi sa lalaking gaya mo? At nagsimula na ang panliligaw ni Gino. Sobrang effort ni Gino. Sweet din ito. Kung candy lang siya, baka sandamakmak na langgam na ang sumugod sa kanya. Palaging pinaparamdam ni Gino kay Heart kung gaano ito kaimportante. Mas lalo lamang lumalim ng lumalim ang feelings nila sa isa't isa. Makalipas ang ilang linggo, ay bumalik na rin si Gino sa trabaho. Ito na rin ang pumalit bilang CEO sa kumpanya ni Madam Carol. Si Heart naman ay umuwi muna sa bahay nila. Ate! Hindi ka nagsabi na uuwi ka. Gulat na sinabi ni Heaven. Para itong nakakita ng multo. Bakit naman namumutla ka, Heaven? Hindi mo man lang ba ako yayakapin? Namiss pa naman kita. Siya na lang ang yumakap sa kapatid niya. Pagkatapos ay marahan niyang hinaplos ang lumulobo ng tiyan nito. Ilang buwan na nga ulit to? 5 months na, ate. 4 na buwan na lang ay makikita na rin natin siya. Excited na ako. Siya nga pala, marami akong dalang pasalubong para sa'yo. Heaven, ito na yung tubig mo. Kunot noong napatingin si Heart sa sumulpot na lalaki. Matangkad ito, moreno, singkit ang mga mata at nakasuot ng puting t-shirt at khaki short. Ate Heart, magandang araw po. Bati ng lalaki. Ate? At sino ka naman? Tumikim si Heaven. Siya si Lance, ate. Siya yung nakabuntis sa akin. Kabadong tugon nito. Mabilis sa mga pangyayari. Ilang segundo lang ay nakasalampak na sa sahig si Lance habang dinadaganan ito ni Heart. Ang kapal naman ng mukha mo magpakita dito sa pamamahay ko. Alam ko ang mga ginawa mo at lalo ng mga sinabi mo kay Heaven. Sinabi mo sa kanya na hindi mo akuin yung bata kasi hindi ka sigurado kung ikaw ba talaga yung tatay ng batang dinadala niya. Ate, pakawalan mo si Lance. Hindi na siya makahinga, oh. Heaven naman, bakit nandito to? Akala ko ba, malinaw na ang usapan natin, ha?
Di ba sinabi mo sa akin na kakalimutan mo na to? Nagsorry na siya sa akin, ate. At bumigay ka naman agad. Pakawalan mo muna ako, ate. Saad ni Lance. Ate, wag mo nga akong tawaging ate. Hindi kita kapatid. Baka mapatay mo si Lance, ate. Hinila ni Heaven si Heart papalayo kay Lance. Ate, hayaan muna siyang magpaliwanag, okay? Humalukip-kip si Heart at sinamaan ng tingin ang binata. O sige, mag-explain ka na. Siguraduhin mo lang na may maganda kang paliwanag kung bakit mo binuntos itong kapatid ko at wala ka pang balak na panagutan siya. Mahal ko po si Heaven. Mahal? Iniwan mo kaya siya sa ere? At kung mahal mo siya, sana man lang naging kayo muna bago mo nilagyan ng bata yung tiyan niya. Nung nalaman kong buntis si Heaven, natakot po ako. Nasa politiko ang daddy ko. At itatakwil niya ako kapag umabot sa kanyang tungkol sa pagbubuntis ni Heaven. Malaking iskandalo yun sa pamilya namin. Makakasira yun sa reputasyon ni daddy. Natakot ako kaya marami akong nasabing hindi maganda kay Heaven. Pero nakapag-isip na ako ng mabuti. Paninindigan ko ang anak namin. Hindi ko hayaang lumaki siya ng walang ama. Bala ko ring pakasalan si Heaven kapag nailuwal na niya ang baby namin. Doon na tuluyang kumalma si Heart. Paano kapag nalaman pa rin ng mga magulang mong tungkol sa pinagbubuntis nitong kapatid ko? Alam na po nila at tinakwilan nila ako. Mas pinipili ko rin ang mag-ina ko. Kaya sana patawarin mo na si Lance, ate. Ayoko rin naman na lumaking walang ama si baby. Okay, sige. Sino ba naman ako para hadlangan ng pagmamahalan yung dalawa? Mabuti na rin nandito siya para may mag-aalaga sa'yo habang wala ako. Busy pa naman ako sa trabaho. Trabaho ba talaga, ate? O baka naman iba na yung tinatrabaho mo? Kamusta na kayo ni Sir Gino? Sa kanya ka pa rin ba nagtatrabaho? Oo, pinagsisilbihan ko pa rin siya. Pero bakit? Di ba ang usapan niyo ni Madam Carol? Babalik ka na sa mansyon niya once na maging okay na si Sir Gino? Pero bakit hindi ka pa rin umaalis sa poder ng lalaking yon? Matutulog muna ako. Napagod ako sa biyahe eh. Kayo na no? Hindi, pero nanliligaw siya sa akin. Kailan mo siya balak sagutin? Secret? O siya, maiwan ko na muna kayo. Bantayan mo yung kapatid ko, Lance. Kapag may nangyaring masama sa kanya, lagot ka na talaga sa akin. Bili niya at tinalikuran na ang mga ito. Sumaludo naman sa kanya si Lance. Isang gabi, mag-isa lang si Heart sa bahay ni Gino. Hindi siya mapakali at kanina pa siya palakad-lakad sa balkonahe. Wala nang update si Gino sa kanya. Kaninang umaga pa ito huling nag-text. Nag-alala na siya dahil 12:00 na ng gabi at wala siyang idea kung saan ito nagpunta. Saan kaya siya nagpunta? Overtime sa trabaho ba? Pero nagpapaalam naman siya sa akin kapag mag-overtime siya sa work niya eh. Saad niya at napapanguso. Ang usapan kasi nila ni Gino, dapat palagi nilang ipapaalam sa bawat isa ang mga lakad nila para kapag may nangyaring hindi maganda, alam nila kung saan hahanapin yung isa. Habang nag-i-scroll siya sa social media, napadaan ang isang post ng kaibigan ni Gino. Nasa isang party ito. 10 pictures ang naka-upload at may isang picture doon ni Gino habang nakayakap sa isang babae. Kaagad na inatake ng selo si Heart. Muntik na niyang maibato ang cellphone sa inis niya. Wow! Halos mamatay na ako sa pag-aalala dito. Tapos may kayakap lang pala siyang babae? Ang laki pa ng ngiti niya. Sana all! Na hindi man lang niya pinaalam sa akin na nasa isang party pala siya. At sino ba tong babaeng kayakap niya? Bakit maganda to? Dahil nasa balcony siya ng ikalawang palapag, nakita niya agad ang paparating na kotse. Kotse yun ni Gino. Sa sobrang inis niya, ay inimpake niya ang mga damit ni Gino sa isang bag at sinalubong niya ito sa gate. Pagewang-gewang na naglakad si Gino papalapit sa kanya. Kaagad niya naman itong binato ng bag. Anong problema? Bakit hindi ka nag-text sa akin? Alam mo bang kanina pa ako nag-aalala sa'yo? Tapos makikita ko na may kayakap ka na palang iba? Ha? Sandali lang. At bakit nandito yung mga damit ko? Lumayas ka na. Ayokong makita yung pagmumukha mo. Matulog ka kasama ng babae mo.
Bakit mo ko pinapalaya si bahay ko to? Natigilan si Hart. Ay, oo nga pala. Kung ganun ay, ako na lang ang lalayas. Kinuha niya yung bike ni Gino at nagbisikleta siya palayo sa bahay nito. Nagtungo siya sa mansyon ni Madam Carol. Mas malapit kasi yon kesa sa bahay nila at gabi na rin. Hart, gabing-gabi na. Saway ni Gino habang nakasilip sa bintana. Nakasunod ang kotse nito kay Hart. Huwag mo na akong sundan, Gino. Bukas na tayo mag-usap. Pero hindi siya tinantanan nito hanggang sa bahay ni Madam Carol. May duplicate key si Hart kaya dire-diretso na siyang pumasok. Gising pa ang mga kasambahay at nagulat ang mga ito nung nakita siya. Oh, Hart, bakit naparito ka ng gantong oras? Tulog na si Madam. Pwede po ba akong matulog muna dito, Manang? Aalis po agad ako bukas. Oo naman, pero saan ka ba galing? Hindi na kailangang sumagot pa ni Hart dahil dumating na si Gino. Hart, mag-usap muna tayo. Kaagad na nagtago ang mga kasambahay at pasimpleng pinakinggan ang pag-uusap nila. Bakit hindi yung babae mo ang kausapin mo? Sobrang sweet nyo nga eh. Bagay na bagay kayong dalawa. Hindi kami bagay. Tao kami. Kung may babagay man sa akin, ikaw lang yun. At wag mo nga akong pinamimigay sa iba. Sa'yo lang dapat ako. Sa akin? Wagas ka nga kung makayakap sa babaeng yun. Ang laki pa ng ngiti mo na para bang nanalo ka ng jackpot. Kliyente ko lang si Madison. Ganun ka ba sa lahat ng kliyente mo? At required bang magyakapan? Pwede namang shake hands lang ah. At isa pa, hindi mo pinaalam sa akin kung saan ka nagpunta. Akala ko ba, dapat palagi nating ini-update ang isa't isa, ha? Biglang napangisi si Gino. Nagsiselos ka ba? Che, bakit naman ako magsiselos sa babaeng yun? Wala namang tayo. At wala sa lahi namin ang nagsiselos, no? Ayokong matulog nang galit ka sa akin. Pero handa akong bigyan ka ng space kung ayaw mo pa akong makausap. Babalikan kita rito bukas at mag-uusap tayo. Ani Gino at marahang pinisilang pisngi niya. Gusto kitang isama pa uwi pero halatang ayaw mo. Dito ka na muna kay mommy. Safe ka naman dito eh. Ang cute mong magselos. Dagdag pa nito at tinapik ang kaniyang ulo. Naguunahan sa paglapit ang mga maid kay Hart nung nakaalis na si Gino. Maraming binatong tanong ang mga ito. Para tuloy siyang nasa isang talk show. Sa sumunod na araw ay hindi na nagulat si Madam nung nakita niya na sa mansyon si Hart. Naikwento na kasi ng mga kasambahay ang pagtatalo nila ni Gino kagabi. Magandang umaga po, Madam. Good morning din sa'yo. Maayos naman ba ang tulog mo? Napayuko si Hart. Hindi siya nakatulog kakaisip kay Gino. Pinapasakit ba ni Gino ang ulo mo? Po? Naikwento sa akin ni Manang na may LQ kayo ni Gino kagabi. Ano bang ginawa niya? Kasi po ang tagal niyang umuwi kagabi at hindi man lang siya nag-a-update sa akin kung nasan siya. At saka may niyakap siyang ibang babae. Nagsiselos ka? Hindi po. Halatang halata, Hart. 3 babae lang ang minahal ni Gino. Ako, si Fatima at ikaw. Wagas kong magmahal si Gino at nakikita kong seryoso siya sa kung anumang meron sa inyo. Hindi siya gagawa ng isang bagay na ikakasama ng loob mo. Ikaw ang gusto niya, kaya sure ako na baliwala lang ang yakapan nila ng babae. Ang may papayo ko lang sa'yo, kung ayaw mong maagaw siya ng iba, markahan mo na siya. Po? Sagutin mo na si Gino para maging kayo na talaga, para sayo na siya. Payo ng ginang at kumumpas pa sa ere ang daliri nito. Nasa baba na si Gino. Kanina pa siya naghihintay sa'yo. Kaagad na bumaba sa unang palapag si Hart. Halos madapa pa siya sa sobrang pagmamadali. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib niya at mas lalo pang nagwala ang puso niya nung nakita niya si Gino malapit sa pinto. May dala itong kumpul ng rosas at malaking teddy bear na kulay asul. Gino, para sa'yo nga pala to. Salamat. Nakatulog ka ba ng mahimbing? Hindi eh. Malalim na napabuntong hininga si Gino. Ako rin. Hindi ako sanay na
Wala ka sa bahay ko. Pwede na ba tayong mag-usap ngayon? Nagtungo sila sa pool area. Umupo sila sa gilid habang nilulublob sa tubig ang kanilang mga paa. I'm sorry. Sabay nilang sinabi. Ako dapat ang humingi ng tawad sa'yo, Gino. Masyado akong nagpadala sa emosyon ko at hindi man lang kita hinayaang magpaliwanag. Naintindihan kita. Pasensya na rin kung hindi ako nakapag-text o nakatawag sa'yo. Naiwan kasi sa opisina ang telepono ko. Biglaan lang din yung party at pinainom nila ako ng marami. Yung tungkol sa pagyakap sa akin ni Madison, niyakap niya lang ako para magpasalamat. Successful kasi ang partnership namin sa negosyo. May asawa na rin si Madison at loyal siya, kaya wala kang dapat ikabahala sa kanya. Heart, lasing man ako o hindi ako magloloko. Ayoko kitang saktan. Inaamin ko na rin sa'yo na nagselos talaga ako, Gino. Ang ganda kasi niya tapos bagay pa kayong dalawa. Ikaw lang ang bagay sa akin. Tayo na, Gino. Mamaya na tayo tumayo. Gusto ko pang tumambay dito. Ang ibig kong sabihin, tayo na. Mag-o na tayo. Nakatitig lang si Gino sa kanya. Umusog si Hart papalapit palalo kay Gino at saka niya ito hinalikan. Sa pisngi niya sana ito balak halikan pero gumalaw ang ulo ni Gino na naging sanhi upang magtama ang kanilang mga labi. Lalayo na sana si Hart pero bigla na lamang siyang siniil ng halik ni Gino. Sinabayan niya na rin ang bawat gawlaw ng labi nito hanggang sa napakapit na lamang siya sa manggas ng damit nito. Pigil na pigil sa kakaibang sensasyon na dumadaloy sa kanyang katawan. Bati na tayo? Makikipagtukaan ba ako sa'yo kung hindi? Masarap ba? Ha? Yung halik ko, masarap ba? Hindi ko nalasahan eh. Dapat ba may lasa yun? Malakas na natawa si Gino. Lasang cherry ang labi mo. Sige, lasang watermelon na lang yung sa'yo. Pasensya na. Wala akong masyadong alam sa kiss eh. First time ko kasi. Gusto mo bang magkaroon ng second time? Pwede naman nating ulitan yung ginawa natin kung gusto mo lang naman. Tumango si Hart at akmang maghahalikan na sana pero biglang sumulpot si Madam Carol para yayain silang kumain. Masyado pang maaga para dyan. Kumain na muna kayong dalawa. Paanyaya nito at hiyang-hiya na nagtago si Hart sa likuran ni Gino. Nakita kaya tayo ng mami mo? Kabadong bulong ni Hart. Tumagal pa ng maraming taon ang kanilang relasyon. Supportive naman ang lahat sa relasyon nila. Sa paglipas ng mga taon, masaya silang nagsama at kinasal pa. Gusto ni Madam Carol ng grand wedding, pero simple and intimate wedding naman ang gustong mangyari ni Hart. At dahil siyang bride, siyang nasunod. Mga malalapit lang sa kanilang invited, iilang kapamilya at mga kaibigan. Nagkatotoo rin ang hula ng manghuhula kay Gino. Tunay nga namang biniyayaan sila ng 5 anak at puro pa babae. Stress na tuloy si Gino dahil naging times 5 pa si Hart. Daddy, nawawala yung shoes ko. Sabi ng panganay nilang si Tera. Daddy, di ba ngayong araw tayo pupunta sa mall? Sabat naman ni Armea. Dad, ibibili mo ko ng aso, di ba? Tanong naman ni Dea habang nagpapapi ice pa sa harapan ni Gino. Dad, break na kami ng boyfriend ko. Pagsusumbong naman ni Flamara, nakakauwi lang galing sa school. Nawawala na naman yung sapatos ko. Ginamit mo ba, Armea? Asik ni Danaya. Napasabunot na lang si Gino sa buhok niya dahil gulong-gulo na siya sa mga anak niya. Sa mga taon na nakalipas, marami nang nagbago sa mga buhay nila. Sina Gino at Hart ay may isa ng malaking pamilya. Sina Heaven at Lance naman ay nakatira na sa ibang bansa at 3 na ang kanilang anak. Napatawad na kasi si Lance ng kaniyang daddy at napagpasyahan ng ama nito na pag-aralin siya sa Amerika para sa mas magandang kinabukasan. Noong nakapagtapos at nagkaroon ng magandang trabaho si Lance,
kinuha na niyang mag-iina niya. Si Madam Carol naman ay pa-travel-travel na lang kasamang newfound love life nito na si George na isang Canadian businessman. Lahat naman tayo'y naranasan ng masaktan. Lahat tayo ay minsan ng nabigo. Tayo'y mga tao lamang at sa buhay may mga trahedyang susubok sa atin. Iba-iba tayo ng paraan sa pagharap at paglutas ng mga problema. May iba na nagmo-move on na lang. May iba naman na nagbababad sa trabaho para makalimutan ng problema. Pero karamihan sa atin, mas pinipiling mapag-isa. Kagaya ni Gino, nung nawala ang kaniyang mag-ina, mas pinili niyang magmukmok sa loob ng kaniyang bahay at magdusa ng mag-isa. Nakalimutan niya na may mga tao pa ring nag-aalala at nagmamahal sa kanya. Dapat nating matutunang tanggapin ang mga sitwasyon at dapat matutunan nating magsabi sa iba ng ating mga nararamdaman. Kesa kung sasarilihin mo lang, mas lalo ka lang mabibigatan. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.